Ang F-22 Raptor ay isa sa pinaka-advanced na fighter jets sa mundo. Pero alam mo ba kung bakit bawal itong ibenta kahit sa mga kaalyado ng US? Alamin natin. Una sa lahat, sobrang advanced ng F-22 Raptor. Isa ito sa pinaka-high-tech na fighter jets sa buong mundo. Kaya ito'y tinaguri ang air dominance machine ng US Air Force. Ang jet na ito ay may stealth capabilities, kaya halos invisible ito sa radar. Ibig sabihin, pwede itong lumipad malapit sa kaaway nang hindi agad nakikita at nagbibigay ng malaking advantage sa surprise attacks at air combat. Bukod dito, kaya nitong lumipad ng sobrang bilis nang hindi gumagamit ng afterburner. Mas matipid sa fuel, mas mabilis sa mission at mas mahirap hulihin. Sa bawat flight, sabay-sabay rin itong na-detect, na-track at na-target ang maraming kaaway sa malalayong distansya gamit ang integrated radar at sensors. Habang lumilipad, kayang subaybayan ang maraming potential threats ng sabay-sabay na halos imposibleng magawa sa ibang fighter jets. At syempre, ang F-22 ay may kombinasyon ng long-range missiles at close combat guns. Ang pagiging stealthy, mabilis at equipped ng advanced targeting system ay ginagawang halos imposibleng matalo ito sa one-on-one dogfight. Kaya ito ang pinakaunang dahilan kung bakit hindi ito basta-bastang ibinenta ng US. Pangalawa, bawal sa batas ng US ang pag-export ng F-22. May batas na tinatawag na Obey-Ryan Amendment na ipinatupad noong 1998. Ang batas na ito ay malinaw na nagbabawal sa pagbebenta ng F-22 kahit sa mga kaalyadong bansa. Kasi ang F-22 ay puno ng pinakamataas na teknolohiya at ayaw ng US na may ibang bansa kahit kaalyado na magkaroon nito. Ang layunin ng batas ay panatilihin ang technological advantage ng US sa mga laban sa hinaharap. Kahit gusto ng ibang bansa na bumili ng F-22, legal na hindi talaga pwede. Kahit may pera o may plano sila, hindi nila pwede legally na ma-access ang jet na ito. Pangatlo, napakamahal ng F-22. Hindi lang sa presyo, kundi pati sa maintenance. Isipin mo, bawat unit ay nagkakahalaga ng $150 million hanggang $200 million. Halos katumbas ng isang maliit na yate o 30 malaking bahay sa Pilipinas. Pero hindi lang yon. Para gumana ng maayos ang jet, kailangan ito ng specialized maintenance infrastructure at trained personnel. Halimbawa, bawat flight hour ng F-22 ay nangangailangan ng ilang oras na inspection, testing at tuning para siguraduhing safe at ready ito sa mission. Hindi ito basta-basta pwedeng ipamaintain sa ordinaryong airport hangar. Kung ang ibang bansa ang bibili, baka hindi nila kayanin ang ganitong setup at posibleng bumagsak ang performance o maging delikado ang jet. Kaya sa madaling salita, ang F-22 ay hindi lang mahal, komplikado rin itong gamitin at panatilihin. At yun ang isa sa dahilan kung bakit hindi basta-bastang ibinibenta ng US. At panghuli, ang F-22 ay isa sa pinakamahalagang strategic assets ng US. Sa larangan ng air combat, ito ang pinaka-dominant fighter jet sa buong mundo. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pagkakaroon ng control sa himpapawid ay critical sa anumang digmaan o conflict. Kung ang US ay may ganitong jet, mas may kakayahan silang protektahan ang kanilang teritoryo, mga kaalyado at mga critical na interes sa buong mundo. Kung ibenta nila ang F-22 sa ibang bansa, kahit sa kaalyado, may risk na mawala ang kanilang lamang. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng ibang bansa na may parehong kakayahan na labanan ng US o mag-control sa himpapawid. Sa madaling salita, ang pagbibigay ng F-22 sa iba ay parang pagbibigay ng pinakamakapangyarihang espada sa kalaban. Mawawala ang uniqueness at advantage ng US. Bukod dito, sa geopolitics, ang pagkakaroon ng exclusive access sa ganitong teknolohiya ay nagbibigay ng kalamangan sa US sa pakikipagnegosasyon, treaties at military strategy. Kaya para sa US, ang hindi pagbebenta, ito ay bahagi ng kanilang long-term strategic plan. Sa simpleng salita, ang F-22 ay hindi lang fighter jet. Ito ay kombinasyon ng teknolohiya, batas, gastos at strategy. Ipinapakita lang nito kung gaano kaseryoso ang US sa pagpapanatili ng kanilang pambihirang lakas sa himpapawid at kung bakit hindi basta-basta pwedeng ipamahagi ang kanilang pinakamalakas na armas. Kaya sa huli, kahit gusto ng ibang bansa, hindi talaga pwede. At sa mga tagahanga ng military tech, ang F-22 ay mananatiling simbolo ng ultimate air superiority sa buong mundo. Kung may natutunan ka dito, huwag mong kalimutang i-like ang video. At kung gusto mo pa ng ganitong analysis, i-follow mo lang ang page para hindi ka mahuli
sa next upload.